Magandang hapon pong muli mga kababayan ko. Pag-usapan naman po natin ngayon itong bagong proposed project ng Secretary of DSWD na si Rex Gatchalian na yung dagdag pa rin doon sa 4-piece food stamp na wala na daw gutom. Alam nyo, itong 4-piece na ito, naiinis ako dito eh. Alam nyo kung bakit? Ito po kasing 4-piece na ito, ang implementation po nito ay napaka-unfair eh. Okay naman sana yung intensyon ng gobyerno. Pero, pagdating po kasi sa baba, nagiging unfair po ang distribution niyan. Baka hindi po alam ninyo mga nasa taas. Ipinapaalam po namin. Kasi ang nangyayari niyan ganito eh. Actually, ang 4-piece, ang original po na objective niyan, ay para po yan sa mga estudyante. Diba? Original na purpose niyan, ay para po sa mga pangtulong po doon sa mga deserving na estudyante na para mayroon silang baon. Pero ngayon, ang nangyayari kasi, ewan ko ba naman sa mga politiko, itong mga nagpo-propose ng mga ganyang mga proyekto na para na pangmahirap, akala po ng mga ito ay nakakatulong. Nakakatulong sila. Hindi po. Hindi po nakakatulong. Bagkus, nagtutolerate. Ano ba yung tolerate sa Tagalog? Nawawala ako eh. Pinapamihasa po yung mga tao. Yung halimbawa, dating ang sabihin na natin, totoong mahirap. Kasi noong panahon, nung mga bata pa kami, wala namang ganyan. Wala namang mga food stamp, wala namang 4-piece. Pero, nakasurvive yung tao. Ngayon, itong 4-piece po na yan, na yung unang objective ay para sa mga estudyante. Okay? Para sa mga estudyante. Pangtustos sa pag-aaral ng mga estudyante, nang sa ganon yung estudyante, hindi gutom pag pumasok sa school. Or, mayroon man lang siya mga basic na, pambili na mga basic na pangangailangan, gaya mga school projects, ganyan. Pero ano ang nangyari? Since magulang ang nagki-claim, sa palagay nyo ba nakakarating yan sa bata? Well, yung iba, ibinibili ng bigas. Pero, sa kasamaang palad, may mga nagagamit po yan even sa sugal. Pangtaya sa kung ano-anong sugal. Pangsabong. Alam ko yan. Kasi nandito tayo sa grassroots. At saka mismong naging katulong ko noon, nagkukwento, dahil taga-squatters area yun eh. Member din sila ng 4-piece. Alam mo daw ang ginagawa nila nitong mga 4-piece beneficiaries na ito? Isinasangla yung ATM card. Isinasangla. Kasi ipinanggagarantiya yung makiklaim nila sa 4-piece. At yung 4-piece po na yan, ang bigayan po kasi niyan, depende sa kung ilang anak na nag-aaral. Halimbawa, 3 o 4, 500 ang isa, bawat buwan, o di naka 2,000 na siya. Kaso, napupunta nga ba sa pag-aaral ng bata? At yung naging rason pa ng ilang mga pilosopo
Sige anya, manganak pa tayo ng marami. Kasi, para madagdagan yung 4-piece. Kita mo? O, di ba naabuso yung 4-piece? Na, maganda naman sana yung intensyon. Pero pagdating doon, sa implementation, doon sa nagre-receive, inaabuso. At nagiging nagiging dahilan tuloy sa katamaran nitong recipient. Gaya nung isang kapitbahay daw ditong nagkukwento sa akin na dating katulong. Yung isang nanay, dati-dati ay naglalabada. Ngayon ay hindi na. Or magtanggap man, hindi na kasing dami ng tanggap noong wala pang 4-piece. Kasi may 4-piece na eh. May panggastos na, may pambili ng bigas at ulam. Eh hindi naman nga po yun ang primary purpose ng 4-piece. Para yun sa pag-aaral ng bata. Ito pa, dito mismo sa lugar namin, marami po dito beneficiary ng 4-piece high school nagbuntis, natigil sa pag-aaral dahil nagbuntis, pero tuloy pa rin ang tanggap ng 4-piece. Hindi naman tinanggal kasi malakas kay kapitan, malakas sa mga barangay officials, malaking pamilya eh. Paano mo tatanggalin? Dinagalit sa'yo. Wala ka ng boto. Marami po dyan. Kasi nga, nauuso nga yung nagbubuntisan ng mga estudyante. At pag nabuntis, matigil sa pag-aaral. Pero tuloy yung 4-piece. Kita mo? Matagal nang nagtumigil sa pag-aaral, nakadalawang anak na. Tuloy pa rin ang tanggap ng 4-piece. Samantalang, mayroong mga matatanda na nag-iisa, walang anak na estudyante, namatay sa gutom. Dahil walang pamilya, walang anak, mag-isa sa kubo, walang tumutulong kahit kamag-anak. Hindi ba dapat yung mga ganong klaseng tao ang dapat tinutulungan ng 4-piece na yan? Opo, totoo yan. Namatay yun sa gutom. May mga kamag-anak pinabayaan ng kamag-anak. Kaya ang 4-piece na yan, buwisit yan. Kaya itong si Secretary Rex Gatchalian, abay magdalawang isip naman kayo. Yang iniisip po ninyo, kabubuhan yan. Bakit nyo ginagawa yan? Siguro balak nyo kasing tumakbong senador sa 2025. Kaya, yan ang singil sa 2025. Alam na natin yan. Yung mga style na ganyan. Alam nyo, kung talagang ayaw ninyong may magutom na Pilipino, kagaya ng sinasabi ninyo na purpose niyang food stamp, hindi kaya mas matalinong paraan. Magkano ba ang budget ninyo para dyan sa food stamp na yan? Na, ano ba ang pamumudbud niyan? Every month ba? Siguro ko every month. Magkano ang nakalaang budget para dyan sa food stamp? Bilyon yan. Bakit yung bilyon na yan na pondo, bakit hindi niyo yan itayo ng livelihood, ng mga manufacturing, halimbawa, manufacturing ng garments, or any kind of business na pwedeng i-empleyo itong mahihirap na ito. Bigyan ninyo ng trabaho, hindi yung susubuan ninyo ng pagkain. Katarantaduhan po yung iniisip ninyo. Kayong mga nasa gobyerno, mag-isip-isip naman kayo ng maayos. Sayang naman yan, nandiyan kayo, nakaupo kayo dyan sa gobyerno, pero katarantaduhan yung mga ginagawa ninyo. Akala ninyo, mapipraise kayo
Pupurihin kayo dyan sa naisip ninyo? Well, of course, ang pumupuri sa inyo ay yung mga tamad. Yung mga palaasa sa gobyerno. Alam ninyo, maling-mali yung style na ginagawa ninyo. Para bang binibigyan pa ninyo ng pabuya, ng regalo, itong mga tamad na nag-aantay na lang ng bayabas na mahulog galing sa gobyerno. Turuan ninyong magtrabaho. Bigyan ninyo ng trabaho. Nang sa ganon, yung trabaho na yan, yung susweldohin nila, yan ang pangkain nila. Pupunduhan mo ng halimbawa 1 bilyon, ilang bilyon ang bibitawan ng gobyerno bawat buwan. Samantalang kung magbitaw ka ng 1 bilyon ngayon, magpagawa ka ng mga proyekto na pangkabuhayan, baka sa susunod na buwan hindi na ang gobyerno magbibitaw ng 1 pang bilyon. Tuloy-tuloy yung paghakot ng tao ng ikabubuhay niya. Nagtatrabaho siya. Pwede ba? Kayong mga nasa gobyerno, maging matalino naman sana kayo. Unfair po sa mga tao na nagtatrabaho. Yung middle class na nagtatrabaho, nagpapakahirap, pumapasok sa trabaho, nagbabayad ng buwis para lang ipakain dito sa mga tamad. At mga malalandi na estudyante. Kaya dumarami po ang mga buntes. Dumarami ang mga dalagang ina kasi inaayudahan ng gobyerno pag nabuntis. Nakakatulong ba ang gobyerno sa ganyang paraan? Kinukonsinte ng gobyerno. Kinukonsinte na maging malalandi yung mga estudyante nag-aaral na inaayudahan ng gobyerno ng porpis. Nabuntis na, nakapanganak na, nakadalawang anak, may porpis pa rin. Pero hindi nag-aaral. Nung panahon namin, masyado kaming sa pag-aaral seryoso. Pero wala kaming ganyan-ganyan ng mga porpis. Ako, nag-aral ako. Natapos ko ang elementary, yung high school, yung ilang taon, naglalakad. Naglalakad sa init at ulan. Nakatapos ako ng pag-aaral. And I'm proud dun sa pinagdaanan kong hirap. Pero mga kabataan ngayon, kumpletos ayuda, kumpleto ng all the comforts, hatid sundo ng magulang. May ayuda sa gobyerno. Pero tingnan mo ang natin, ang quality ng education natin. Kulelat. So what's the use na siging ayuda ng gobyerno na wala namang fruitful results? Dapat yung purpose na yan, tanggalin yan. Hayaan yung magsikap yung tao. Ginagamit nyo lang yung porpis-porpis na yan kasi tatakbo kang senador. May gatsalyan na dyan sa senado, dagdagan pa ng 1 pang gatsalyan. Puro family corporation na naman yung yung senado. Ang inaayuda ng gobyerno na bilyon-bilyon ang halaga, ipagawa ninyo ng mga negosyo, lalo na agricultural business, pagkain, damit. Maraming negosyong pwedeng gawin. At itong mga, sabihin mo, walang alam, turuan. I-training. Kaysa naman,
Buwan-buwan magbibitaw ang gobyerno ng bilyon-bilyon. Saan kukunin yan? Uutang na naman sa World Bank. Utang, utang, utang. Yung utang-utang na yan, bakit hindi tayo mabuhay within our means? Bakit kailangan umutang? Tapos ipang-aayuda lang sa mga walang kwenta, mga tamad at malalandi. Tapos yung mga nagkikinabang ng 4-piece na yan, yung mga single parent, na karamihan, mga dating estudyanteng nagbuntis, mga teenager na buntis, ang lalandi. Puro ka-estupiduhan po ang ginagawa nitong mga nasa gobyerno na ito. Purpose. Ginagawa ninyong palaasa yung tao. Ginagawa ninyong tamad, palaasa, Juan tamad, na nagaantay na lang mahulog ang bayabas. Bunganga. Sabi nga, turuan mong mangisda yung tao. Hindi yung susubuan mo ng isda. Stupid! Stupid idea, Rex Gatchalian. Hindi ka dapat nandiyan. Sinasamantala mo yung pagiging Secretary of ng DSWD para mangampanya ka through that food stamp. Pagkatapos, pagdating ng 2025, maniningil ka doon sa mga pinagbigyan mo. Namat yung ulo ko sa iyo. Di ba mga kababayan, ito pong food stamp na to, itong ayuda-ayuda dito sa mahihirap, napaka-unfair po nito sa mga nagsisikap. Bakit hindi ninyo tulungan? Alam niyo ang magandang ang gawin, yung mga nagtatrabaho, mga taxpayer, sila nga dapat ang, di ba nga sa Bible, yung pinag-iwanan ng amo ng pera, na yung isa, ininvest niya, yung isa, ibinaon sa lupa, hindi tumubo. Sino ang binigyan uli? Di ba yung nag-invest? Yung hindi nagpatubo ng pera, hindi na binigyan, binawi pa. Yan po dapat. Ngayon, kung ikaw government, kung ayaw mo man magtayo ng malaking factory, ng manufacturing establishment, bakit hindi mo isupport yung mga ay, Diyos ko, small business owners na siyang magbibigay ng empleyo dito sa mga tamad na ito? Diba? Support the small and medium enterprises para sila ang magbigay ng employment. Kung ayaw mong magtayo ng government-run na business establishment, manufacturing. Tama ba mga kababayan o hindi? Itong ganito po mga project ng gobyerno, pangkonsinte ng tamad. Kinukonsinte ninyo ang tao na maging palaasa, maging tamad, hindi na nangangarap pa sa buhay. Hindi na nagsisikap. At, ang isa pang masama po dito, hindi naman po talaga napupunta yan sa mga talagang super mahihirap. O hindi po masama na mag-ayuda ang gobyerno sa mahirap kung talagang totoo na yung talagang mahirap na kagaya nung kinukwento ko sa inyo kanina na nag-iisang matandang babae na namatay sa gutom sa kanyang kubo. Pinabayaan ng kamag-anak. Totoo pong nangyari yan. Yun dapat ang inaalalayan. Or, ito mga nagsisikap, nagtatrabaho na kinukulang, yun ang dapat bigyan ng libreng sakay. At least, mabawasan yung kanilang gastusin. Hindi itong mga nakatunganga,
lala dyan. Tapos yung pag nakasweldo ng 4-piece, merong kung ano-anong binibili. Nakakabili pa nga ng cellphone. Ng kung anong mga hindi naman kailangan. Pero, may mga talagang nangangailangan na hindi nabibigyan. Kasi hindi malakas sa opisyales. Nasaan ang hustisya? Di ba? Kaya ito, Rex Gatchalian, bago-baguhin mo, iba naman. Yung kapaki-pakinabang naman na klaseng proyekto. Hindi naman pati yan original eh. Walang kwenta yan. Wala kang kwentang mag-isip. Hindi ka nababagay dyan sa posisyon sa gobyerno dahil hindi ka magaling mag-isip. Di ba mga kababayan? Stupid. Peace.